Isa si Vika sa 3 maswerteng babae na napili ni Doña Vivi na mabigyan ng malaking salapi. Pinapili siya ng Doña. Ang bilhin niya si Vance o ipaayos niya ang kanyang maitim na lihim na naging rason kung bakit siya sinabihan ng binata na hindi papatulan kahit siya na lamang nag-iisang babae sa mundo. Sobrang pagkagusto niya kay Vance ay pinili niya ito. Binayaran niya ang lalaking pinapangarap na pumayag naman na makasama niya sa loob lamang ng 1 linggo kapalit ng malaking pera. Kasama sa kanilang usapan na aakto silang may relasyon. Pinakilig siya ni Vance, pinatikim ng pagmamahal, ngunit may expiration ng lahat. Makakapayag ba siya kung sa sugal na ginawa niya ay nag-aalanganin na ang lagay ng nananahimik niyang puso? Payapa ang gabi. Maliwanag din ang mga ilaw sa kalsadang nadaraanan ng magarang kotse ni Doña Vivi. Manaka-naka ay napapangiti sa mga nakikita. May katagalan na rin kasi nang huli siyang makamasid sa paligid sa ganoong paraan. Venus, bago ba namatay ang nanay mo ay natanong mo sa kanya kung bakit kanya pinangalanan ng Venus, gayong hindi ka man lang niya pinakilala sa tatay mo? Sa pagitan ng pagtingin sa labas ng bintana ng kanyang kotse at paglalaro sa suot niyang mamahalin na pearl earrings, ay naalala lang itanong ni Doña Vivi sa kanyang lady bodyguard na siyang tumatayong personal assistant, pamilya at personal driver na rin niya. Sa gilid ng kanyang mga mata ay nakita niyang sumulyap si Venus sa kanya sa rearview mirror bago siya nito tugunin. Nagtatanong na naman po kayo ng mga katanungan na walang halaga. Nagkibit na mga balikat ang Donya. Random lang, lahat naman ay maaaring maging random once in a while. The lady bodyguard sneered. Masyado na po kitang kilala para maging ganyan kaka-random. Tumikwas ang kilay ng Donya na ang edad ay eksaktong 40. Sinulyapan ng kausap. Pwede bang sumagot ka na lang? Maraming nagsasabi na sa edad niyang 40 ay hindi yun mahalata. Ngunit sa tingin niya edad 50 na siya. Sa tuwing kausap niyang 27 na lady bodyguard niyang may kalamigan. Pwede naman, hindi po eh. Tipid at malamig na ani Venus. Bumuntong hininga na lamang siya kaysa kulitin niya yung babaeng anay mo yelo sa kalamigan kaya walang love life. Kung sa bagay, siya rin naman ay wala nun. At isa naman iyon sa kanyang dapat na pinagpapasalamat. Kung ma-diagnose kang may terminal illness, mapapasalamatan mo pa palang iyong sarili na hindi ka nag-asawa o anak man lang. Kung mawala ka man kasi sa mundo, wala kang maiiwan, walang iiyak para sa pagkawala mo, walang maghihinagpis para sa'yo. Medyo malungkot pero kapag wala ka naman na ay hindi mo naman na madarama yung lungkot na yun. Ang pangalan na Venus ay Goddess of Love. Niwala ka nga yata nun sa sobrang cold mo. Tipid na komento na lamang ng Donya. Goddess of Love po pala. Kaya naman pala kayo nakaisip na naman ng kung ano-anong kalukuhan. Ani Venus, hindi kalukuhan ng pagbibigay ng tulong at pagmamahal. Isa pa ay damay ka rin sa kabutihan na gagawin ko. Malay mo, ito lang pala yung makakapagpalinis ng kaluluwa mo. Doña Vivi, wala po akong mabigat na kasalanan sa mundo sa loob ng 27 years kong nabubuhay rito. Pero ang cold mo. Sansala niya sa kanyang lady bodyguard. May mga nabaril ka na din while doing your job. Oo nga naman. Cold na sabi ni Venus. Kay ganda ng pangalan ng babae pero bihis, gupit at pormang lalaki naman ito. Malayo pa ba tayo? Tanong na lamang ni Doña Vivi pagkuhan. Actually ay narito na tayo sa unang babaeng pakay natin. Luminga ang Donya sa paligid nang hininto na ni Venus ang sasakyan. Matao naman sa lugar. Typical na residential area ang kanilang pinuntahan na maraming tao. May mga tambay, tindahan na bukas pa at mga tindera sa kalye at visible rin ang mga batang naglalaro. Maaga pa rin naman kasi. Diyan sa bahay na kulay green nakatira si Vika Hanarowi. Siya po yung half Japanese na minsang tumulong sa iyo sa fast food restaurant sa Cubao nung takasan mo ko dahil lang sa nagkikrave ka sa Sunday cone. Otomatikong bulong ni Venus sa Donya nang makababa na sila ng sasakyan. Tumango naman si Doña Vivi. Naalala ko nga siya. Napili ko po siya dahil una, sa letter V nagsisimula ang kanyang pangalan. Pagak na natawa ang 40 anyos na Donya. Good, I like it. Ikalawa, bukod po sa minalas itong si Vika na hindi nabiyayaan ng gandang karaniwan na sanang taglay ng mga taong may dugong Pinoy at Hapon, ay may lalaki sa buhay niya na sumumpang hindi siya papatulan kahit siya na lamang ang nag-iisang babae sa mundo. That's awful. May lalaki din po sa buhay niyo ang minsang nagsabi nun. At naroon na siya ngayon sa simenteryo. Pinakikinabangan na siya ng mga insekto. Paismid na tura ni Doña Vivi. Naputol ang pag-uusap ng dalawa nang pagbuksan na sila ng pintuan sa bahay ng kanilang pakay. Isang babaeng pitit, magulo ang buhok,
Malaki ang grado ng suot na salamin sa mga mata at luray ang big size t-shirt na suot ang bumungad sa kanila. Akalain mong ang maliit na babaeng ito ay kaya makapagpatumba ng malaking lalaki na snatcher ng bag. Iyon lang naman ang nagawang kabutihan sa kanya ng kanila ngayong kaharap na dalaga. Kung hindi dahil dito, ay nabawasan na sana ang signature bag niya. Hay nako, kayo po pala. Magandang gabi po. So, ito na si Vika. Nataranta itong inasistihan sila papasok ng bahay nito pagkakita sa kanila. Bahay naman na maituturing yun kasi makalat. Yun lang ang tanging maibibigay na panlarawan ni Doña Vivi sa lugar. Well, sa pagkakatanda niya ay nabanggit ni Venus na graphic artist online ang kinabubuhay ni Vika. Mag-isa lamang ito sa bahay na yun dahil may sarili ng pamilya ang nanay nito na nagpabuntis lang noon sapon para mabuo yung babaeng kanila na ngayong kaharap. Eto lang pong drink na to yung laman ng ref ko. Pagpasensyahan nyo na po Every Saturday po kasi ako nag-grocery. Nawala din po sa loob kong dadalaw kayo. Ani Vika na makabalik ito sa living room na may bitbit na 2 Gatorade. Tipid nang umiti lamang si Doña Vivi. Favorite ni Venus ang drink na yon kaya walang problem sa bagay na iyon. Salamat iha. Ani yan ang iabot sa kanya ni Vika ang drink. Ngumiti naman si Vika. Nabanggit po nitong si Venus na dadalaw kayo. Hindi naman po kailangan ng reward na yan. I mean, kahit sino naman po ay gagawin ang nagawa kong tulong, Doña V. Napahawak sa hikaw niya ang Doña. Imbis na buksan ng Gatorade at inumin dahil hindi naman siya nauuhaw. Iha, I never beat around the bush, so sasabihin ko na sa iyong pinunta namin dito at mayroon pa rin kasi kaming pupuntahan pa ni Venus after namin dito sa bahay mo. Okay po. Tanggapin mo ang reward dahil para yun sa'yo. Pagsingit ni Venus sa usapan. Tama si Venus. Sansala ni Doña Vivi. Tsaka tuloy-tuloy na sinabi. And besides, minsan lang dumating ang pagkakataon na ganito sa buhay natin. Minsan lang may magbibigay sa'yo ng pagkakataon na makapili. Pera o iba yung ko si Vance na may 6-pack abs na ngayon at mas malabo mo nang makuha dahil sikat na siyang YT content creator na kumikita dahil sa pag-flex ng kanyang yummy muscles na siya namang weakness ng katawang lupa mo. Totoo pala na ang pangarap ay nagkakatotoo basta mabuti kang tao. Iyon ang paulit-ulit na sinasambit ng isipan ni Vika. Habang hindi pa rin siya makapaniwalang naiba yung nga ni Doña Vivi ang lalaking may panalong mukha at katawan. At take note, mahimbing nang natutulog ito sa kanyang kama. So hindi lang ang pangarap niyang nagkatotoo, maging ang pauga ng kama ni Mayor kagabi ay true. Nasapon ni Vika ang magkabilang pisngi nang magsimulang mag-init iyon sa pag-aakala niya sa naganap sa kanila ni Vance. Kung gaano ito kabilis na naiba yung ni Doña Vivi, ay ganun din naman kabilis na may nangyari sa kanila. Kaya gumising siyang hindi na intak ang V. Eka nga ni Doña Vivi, binayong na nito ang lalaking gustong-gusto niya para bayuhin siya. Ang kalat. Good morning, Vic. Paus pa ang boses na untag sa kanya ng lalaking matigas ang lahat-lahat. Hindi na yata niya makakalimutan na matitigas na iyon sa tanang buhay niya. Magandang umaga. Tumikhim siya bago pa maisip ng lalaki na kay aga niya itong pinagnanasahan kahit na totoo naman yun. Tatayo na ako para mapaghain ka ng agahan. Sumunod ka na lamang sa akin sa baba. Hindi niya na nahintay na makahuma si Vance. Basta na lamang siyang lumundag paalis sa kama. Hindi na rin niya masyado itong tinitigan at mahirap na. Baka isang ngiti lamang nito ay uhubarin na naman niya ang kanyang panloob. Kilos na, Verica. Bago ka palamunin ng apoy ng pagnanasa. Maaga naman kasing gumising ang dalaga para maaga rin siya makagayak dahil nga may kasama na siya sa bahay. Inalam niya pa muna kung tunay nga ay yung nangyari bago siya nahimasmasan na dapat siyang mag-ayos na kahit nasa bahay lamang siya. Iba noon na siya na lamang mag-isa ang naroon. Iba na dahil sa loob ng 1 linggo ay housemate na sila ni Vance. Yun ang kasunduan sa kanilang pinirmahan kagabi. Mas pinili niya kasi yung lalaki kaysa sa pagkakataong maiayos ang maitim niyang lihim na siyang rason kung bakit nasabi nito sa kanyang hindi siya papatulan na to kahit siya na lamang nag-iisang babae na naiiwan sa mundo. Ang weird naman ng Doña Vivi na yan, pero mas weird ka. May pagkakataon ka nang maipaayos ang pinoproblema mo magmula nang mabuhay ka sa mundo, mas pinili mo pa si Vance. Weird ngang talaga siya. Ano naman, required naman sa buhay na sumaya para humaba ang life ha. Naipilig niya ang sariling ulo. Required din kasi na patahimikin niya yung utak niya at kumalma lamang. Malaki man ang pinagbago ng kanyang buhay dahil kay Vance, manatili siyang kalmado dapat. Away.
Dahil nagsisipilyo siya, ay hindi halos maunawaan ang tanong niyang bakit. Humahangos kasi na pinuntahan siya sa banyo ng lalaking laman ng isipan niya kanina, kahapon at ngayon. Aayusin ko lang sana ang toothpaste, sagot ni Vance. Kinuha nga ang toothpaste. Naiwan ko kasi ito na hindi nakaayos. Nagmumug siya nang hindi inaalisan ng mata ang ginagawa ng lalaki. Inaayos nga nito ang toothpaste. Yung laman mismo ay pinihit paakyat para maipon sa ibabaw ang toothpaste at madaling mapisil. Actually, hindi na sure. Bakit? Anong meron? Hindi niya napigil na itanong. Mahinang napatawa si Vance. Baka kasi magalit ka. Tumaas ang isa niyang kilay. Magalit saan? Sa toothpaste? Kung alam lang sana nito na mas nakakagalit para sa kanyang isipin na hindi niya na ito makikita pa isang umaga. Oo, inilahad nito sa harapan nila ang hawak na toothpaste. Kasi nga ay hindi nakaayos ang pagkakapihit ko. Nakalimutan kong ayusin pagkatapos kong gamitin. Pasensya na. Tumango siya. Pero hindi naman ako mababaw na tao na magagalit ng dahil lang sa hindi mo inayos yung pagkakapisil sa toothpaste. Like this. Siya naman ang dumampot ng shampoo. Hindi ako ang klase ng tao na magagalit o maiinis ng dahil lang sa hindi mo inayos yung pagkakatakip ng shampoo bottle na to. Ngumiti si Vance. Pamatay ng ngiti. Thank you. Naisip ko lang talaga na baka mainis ka't artist ka kasi. Mas tumikwas ang isa niyang kilay. Pinag-cross din niya ang sariling mga braso sa kanyang dibdib. And what do you mean by that, mister? Ang artist kasi ay mga taong eccentric. Maarte siyang suminghap. Sinapo niyang kunwa ang sariling dibdib. Grabe naman yan. Tumawa si Vance. Ang cute mo today. Isa pang grabe yan. Kung kailan ba naman ganito na yung edad ko, ay tsaka pa may magsasabi sa akin na cute ako. God, I cannot. Mas natawa ang lalaki. Tss, basta ang cute mo today. Kahit hilamos pa lamang yung ginagawa mo. Dapat mo kung ipagtimpla ng kape. Hindi ako nakukuha sa ganyan lang dahil sabi mo nga ay strange akong tao. Lumakas ang tawa na to. Hindi naman na siya nakapagsalita dahil nagkatotoo na nga ang singhap niya nang bigla siyang buhatin ni Vance na tila siya sako ng bigas. Kape lang ba ang problema mo? Pakihintay na lang, miss. Iyong kindat ni Vance ay nauna pa sa kape kaya naisa na niyang sabihin na okay na iyon. Siyempre ay aarte siya. Naiupo na rin lang siya nito sa hapag. Hihintay niya na kung ano yung gagawin nito bukod sa oo. Sinisimulan na nga siyang ipagtimpla nito ng kape. Pasensya na kung nagulat kita kanina sa banyo Hindi ko lang talaga gusto na may pagtalunan tayo. Maarting nasa po ni Vika ang sariling puso. Pumipintig kasi iyon ng malakas na paraan kahit hindi pa naman siya nakakahigop ng kape. Walang dapat pagtalunan sa toothpaste. Kahit ang toothbrush mo na nakapatong sa toothbrush ko kanina ay hindi dapat na pagtalunan. Magkapatong sila. Nagkibit ng mga balikat ang dalaga. Sinadya mo ba yun? Tumawa na naman ng lalaki. Uy, hindi Inosente ako. Ipapatong ko lang siguro yung sipilyo ko sa sipilyo mo kung ako na mismo yung hindi makakapatong sa'yo. Maarting lumabi siya at nagpapi eyes. Yan nga mismo yung sasabihin ko sa'yo ngayon. Kay Malas, ilang araw na lang natitira sa atin ay nagkaroon pa ako. Hindi man lang ako pinagbigyan ng langit. Minsan naman ay delayed ang buwan ng bisita ko dahil sa madalas kong pagpupuyat. Pero hindi siya nakisama ngayon. Tumaas ang isang sulok ng labi ni Vance. Ox lang yan. Marami pang paraan para sumaya ka sa natitirang araw natin together. Mas masaya sana kung magbago na yung isip mo at dito ka na lamang forever. Ngaling-ngaling niyang sabihin sa lalaki. Kaso ay hindi naman pinipilit ang mga ganoong terms. Maswerte na nga siya kung tutuusin na may pagganoon sa kanya ang tadhana. Tulad ng, ano bang gusto mo? Ikaw ang mag-request. Gusto mo ba na mamasyal tayo? Umiling siya rito. Humigop siya ng kapeng tinimpla nito at nag-okay sign gamit ang sariling daliri pagkatapos. Hindi ko gustong mamasyal. Nabubuhay ako sa mundo na grocery day at pagbabayad sa bills lang ang rason upang lumabas ako ng bahay. Hindi ka ba nabuboring? Mas boring para sa akin ng mga tao. Sumeryoso ang mukha ni Vance. Hinipa nito ang buhok niyang tumabing nang walang paalam sa harap ng kanyang mukha. May friends ka ba? Bakit wala kang social life? Seryoso rin ang tono na tanong ng lalaki. Of course I have. Si Wana, yung friend ko nung high school tayo. Inalala naman ito ang sinambit niyang pangalan. Naalala ko na. Yung nerd na si Wana na may kinky na hair. Napahagikgik siya.
Mas worst pa talaga yung itsura ni Wana kaysa sa akin nun. Tapos ay ako naman ang binubuli ng mga tao. Sumeryoso na naman ang facial expression ni Vance. Tinitigan siya na to. Kasama nga pala ako sa mga bullies mo. Oo, kasama ka nga. Bully ka ng mga bullies ko. Pero binuli mo rin ako. You're so bad. I'm sorry about that, Vic. Walang dapat ipag-sorry dahil kasi ron. Kaya nandito ka sa harap ko ngayon. Vance Smirk, ganun mo ba talaga ako kagusto? Tumango siya rito. Sobra. Inangat niya ang tasa ng kape. Sobra kitang crush nun. Kaya ubusin ko na yung kaping to ngayon para kabahan naman ako kahit konti. Natawa na naman ang kaharap niyang lalaki. Okay lang. Wala akong dapat ikareklamo na may babaeng nagko-confess ng feelings niya sa akin. Sanay na rin naman ako. Nox, ang yabang talaga natin. Napahalakak ito. Ikaw dahil sa'yo ay mas yumabang ako. Tumiklop na nga ako bago ka bumalik sa buhay ko nang walang kaabog-abog. Kilay lang ni Vika ang nagtanong. Ang tao naman kasi ay hindi napipilit kung magsasabi. Kusang manunulas sa mga tao mga sasabihin niya. Kaya nga may kasabihan na ang isda ay nauhuli sa sariling bibig. Dalangin niya makilala lang si Vance ng lubusan pero kung hindi nito gusto ay sabi niya nga kanina mananatili siyang kalmado. Hay, tama na nga. Ang aga kong nagdadrama. Marami naman ako nakilalang lalaki na madrama pa sa'yo. Sansala ni Vika. Tatawa-tawang napailing naman si Vance. Wag na, sa ibang araw na lang natin pag-usapan. Okay, piping sang-ayon na lamang ng dalaga. Basta, thank you ha. Vance pinched her tiny nose again. Thank you for what? Thank you for making me happy. Ay, ang sincere bigla ng kuya mo. Ikaw nga ang nagpa-happy sa akin Vance, you know what I mean? Lumakas na naman ang tawa ng lalaki. Kahit baliw ka, masaya kang kasama. Kaming mga eccentric artist ay mas masayang kasama kaysa sa mga normal na tao. Ano ka ba? Tumango ang lalaki. Kaya lang, ay may pagtitig naman sa kanya sa malagkit na paraan. Kakasabi lang niya na may buwanang bisita siya Hindi ko akalain ang pagpayag ko sa agreement na to ay mauuwi pala sa masayang part ng buhay ko. Vic, salamat talaga. It warmed her heart, big time. Kung sa masayang part man lang ay nakaambag siya sa buhay ni Vance, ganun din naman ito sa kanya. Hindi naman kasi kusang lalapit ang kahit sinong lalaki sa isang babaeng nakaharap lamang sa computer nito maghapon at magdamag. Mas lalong walang lalaking maaakit ang average ng ganda. Kaya oo, thankful din talaga siya sa pagkakataon na ito. Kahit gaano pa ka-weird ang sinimulan na to. Kahit wala siyang ideya kung anong nagtulak sa lalaki para pumayag at makiisa sa weird na pangyayaring iyon. Kinabukasan, ang kinaiinis-inisang buwanang bisita ni Vika ay tuluyan nang lumakas upang sirain ang kanyang araw. Nakasimangot tuloy siyang bumangon kung bakit sa lahat pa ng araw ay ngayon pa. Kung kailang narito si Vance at kasama niya. Well, ganoon yata talaga. Eka nga, you can't have it all. Pero may Vance pa rin naman siya for 2 days. Hindi siya dapat magreklamo. Biyaya pa rin yun. So, papanaog na siya para makita ang biyaya kahit ang bigat ng pakiramdam niya ngayon. Kukuha na rin siya ng gamot para sa pain. Rald man, pasensya na talaga. Hindi talaga ako pwede. Oo, kahit saglit lang hindi talaga. Mabango sa kusina, halatang nagluluto ang biyaya. Kumalam man ang sikmura ni Vika sa nalalanghap na sarap na kasama ni Vance, ay hindi siya nagtuloy dahil ngayon lang niya naringgan na may kausap ang lalaki. Maano bang pakinggan niya? Kilala naman din niya si Rald. Si Van Rald Dixon ay sikat noong sila ay high school dahil sa isang pangyayaring nagbigay dito ng kahihiyan. Tumindi ang pagkakrush na kay Vance dahil na rin sa hindi nito iniwan ng nabanggit na kaibigan sa kabila ng pangyayaring iyon sa nakaraan nila, pati ito ay nadamay. Mayabang si Vance at magsalita ng hindi naman kagandahan pero alam niyang mabait ang lalaki, hindi masamang tao si Vance. Hindi kasi okay si Vika ngayon. Wala sa loob na napahaplos siya sa kanyang dibdib. May mainit na bagay na naman kasing naglakbay ron. Nang dahil na naman sa lalaki naka-apron nga pero wala namang suot na pangitaas. Hindi siya okay kaya hindi siya pwedeng iwan dito sa bahay. Oo, pasensya na talaga ha. Kaya niyo naman ang team na yan. Nagpaalam naman ako sa mga followers ko na mawawala ako ng 1 linggo. Alam nga niya ang tungkol doon. Siyempre ay ini-stalk niya si Vance noon pa man hanggang ngayon. Kaya alam niya ang nagaganap sa buhay ng YT creator na to. Sa totoo lang ay hindi niya alam ang kinikita ng mga tulad ni Vance. Lalo
At nalaman niya pa na ito lang ang mukha na humaharap sa mga subscribers at followers nito, ngunit sa likod nun ay may team pala nakahati nito sa earnings. Hindi niya alam kung sapat ang kinikita ng lalaki dahil kung oo, bakit kakagat ito sa gusto ng tulad ni Doña Vivi? Hindi niya alam at hindi niya rin alam kung dapat pa ba niyang alamin. Panandalian lang naman kasi ang lahat ng mayroon sila ng binata. Tanggap naman na niyang hindi magiging kanya ang isang tulad ni Vance. Kaya bakit pa siya mag-e-effort na alamin ang mga bagay-bagay tungkol dito? Sasabihan na lang kita ha, ayoko mangako. Naulinigan niyang ani pa ni Vance sa kausap na to. Nang matapos sa pakikipag-usap sa mobile phone nito ang biyayang sinisilip niya, ay kumilos na si Vika. Lihim siyang napangiti nang siya ay makatalikod dahil kasi sa mga narinig niya ay may naisip siyang kapilyahan. Obvious naman kasi na pinagluto siya ni Vance at iaakyat nito yon sa kaniyang kwarto. Eksaktong kumatok na sa pinto ng kwarto si Vance nang matapos na si Vika sa patakan ng fake tears ang kanyang mga mata. Pasok, pagpapatuloy niya sa lalaki pagkatapos niyang humilata muli sa kama. Dinalhan kita ng sopas, ako yung nagluto na to. Agad na anunsyo ni Vance. Mabangwang sopas, kanina pa kumakalamang sikmura niya roon, kaya tumayo na siya kahit pakyemi lang at nag-iinarte nga siya. Gusto niyang umarte para maranasan niya ang alagang Vance. May sopas nga sa cupboard ko, pero anong sinahog mo? Nagkamot sa sariling ulo ang lalaki. Corn beef, yun kasi yung marami sa'yo. Corn beef hoarder ka ba? Masama ang parating ganun ang kinakain. Naikot niya mga mata sa paninermo na to. Nagkataon lang na nauna kong kinain yung ibang dilata. Hindi din healthy yun. Bulalas ni Vance. Hay, hayaan mo na nga okay? Sa susunod, babawasan ko na lamang yung konsumo ko nun. Nakalabing aniya. Sinimulan na niyang kainin ng sopas na niluto na to. Hindi nga siya nagkamalit masarap yun. Dapat lang, kailangan mong ingatan yung sarili mo. Kahit sa pagharap nga sa computer ay hindi ka maaaring magbabayad. 4 hours lang tayo pwedeng tumenga ng upo. Magkakaproblema ang buto-buto natin kapag hindi ka gumagalaw-galaw at sinanay mo yung sarili mo sa pagtenga lang dahil sa klase ng trabaho mo. Dagdag na paninermo ni Vance. Alam mo, buti na lang masarap tong sopas mo. Nakalimutan ko kaagad yung paninermon mo. Salamat dito ha. Wika na lamang niya. Maulan sa labas ngayon kaya masarap din talaga ang kumain ng sopas. Talagang biyaya nga ang lalaking ito sa kanya. Ngayon lang din kasi may lalaking nagluto para sa kanya eh. Umiling lamang ito. Heto, may bit-bit din akong pain reliever. Inabutan siya nito ng gamot. Inumin mo yan para umukay na yung pakiramdam mo. Nice! May pagka-doktor ka din pala bukod sa pala-flex ka ng muscles mo sa whitey. Biro niya rito upang maitago niya ang kakaiba na namang humaplos sa kanyang dibdib. Kakasabi lang niya kanina ngayon lang may nagluto sa kanya. Kasama rin doon ang ngayon lang may nag-alaga at nag-alala sa kanyang lalaki. No boyfriend since birth siya dahil sabi ng mama niya ay namana raw niya ang kapangitan ng tatay niyang Japanese na pinatulan lang nito dahil sa pera. Alam mo bang bukod dyan ay pwede rin ako maging free hugman? Sa gulat niya ay tumalon si Vance papunta sa kanyang tabi. Tsaka siya nito biglang niyakap ng mahigpit. Vance, ano yung ginagawa mo? Ganda utal niyang tanong. Nayakap na siya ni Vance at higit pa nga rin yung nagawa nila eh. Pero ewan ba naman niya? Baka hormones din lang kaya mas emosyonal siya sa yakap na natatanggap mula rito ngayon. Mahigpit ang yakap pero mainit. May ganoon pala, yung wala kang maisip na kung ano pa man na mali siya. Gaya ng mga naparamdam nito sa kanya sa nakalipas na araw. May ganoon pala na panay warmth lang. Nadama niyang concern nito sa kanya kaya siya nito niyakap. Niyayakap ka para makomfort kita. Sabi ko naman sa'yo, pwede akong pre-hug man eh. So, hindi lang pakan ang kaya mong ibigay? Napili niyang magbiro na lamang kahit na patuloy naman talagang bumibingi sa kanya ang pintig ng kanyang puso sa mga oras na iyon. Kung pinapatay ka na ng kilig, pagtakpan mo ng landi. Matagal na nang naaral na effective yun. Wala kang kasing baliw. Bulong sa kanya ni Vance at mahinang natawa. Wala kang kasing tigas. In fairness naman talaga. Malakas itong tumawa. Ang matigas na tinutukoy niya ay mas dumiin lang sa likod ni Vika. Tila pinapasuko siya. Mariin na lamang na napapikit ang dalaga. Ang hirap palang mag-feeling sick kapag feel mong nagsusumigaw ang letter S, letter E at letter X sa buong sistema mo. Wala ka na nga kasing baliw, dinadamay mo pa ako. Ay, bakit may pagdagan si Vance? Pakan, pahag, at ngayon
ay dumadagan kahit alam na red days niya. Kung hindi ka aalis sa ibabaw ko, ay mapipilitan akong gawin ng nakakadiring naiisip ko ngayon, Vance. Seryosong banta niya rito habang magkaugnay ang kanilang mga mata. Hindi yata aware ang lalaki na kay ganda ng ngiti nito habang nakatitig sa kanya. Anak ng tokwa, nagbasa pa ng labi. Alam mo bang isa sa nais kong maranasan niyang iniisip mo na yan? Nandilat ang kanyang mga mata. Vance, maghunos dili ka, pwede ba? Alis dyan. Saway niya rito. Bahagya niya rin na itinulak ito paalis sa kanyang ibabaw. No, seryoso nga ako. Sabi kasi nila kapag daw ginawa yun, ay hahanap-hanapin na ng lalaki. Gusto kong subukan sa'yo. Marahas na napalunok si Vika. Ano ba naman kasi itong si lalaking ito? Apakalandi. Are you sure? Nang tumango si Vance at malagkit na tinitigan ng kabuuan ng mukha niya, ang inakala niyang ang uunahin itong ikilos ay alisin ang kanyang kasuotan. Pero mas nandilat ang mga mata ng dalaga nang bigla na lamang siyang halikan ng lalaki na kanya namang pinapangarap. Sa kanyang labi pa. Grabe naman yun. Hay na naman ang maingay na tili ng kaibigan niyang si Wana. Napakasakit pa naman sa tenga. Ano ba, Wana? Ang ingay mo na naman. Natatawang saway ni Vika. Nasaan ka na naman ba? Mas lalong maingay at parang nag-i-echo ang boses mo. Gaga, na sa banyo ko. Kaya naman pala, kasapi talaga ang kaibigan niya sa samahan ng mga taong nagsiselfon at gumagawa ng milagro sa banyo. Nasa biyahe ako kaya hindi kita masyadong mapapagalitan. Pero hoy, kamuntik ka na kamo mapahamak nung nakaraan dahil sa gawain mo na yan tapos ay ayan ka na naman. Hoy Karen, hindi ako ang pinag-uusapan natin dito. Ikaw at yung kalokohan mo. Grabe yung may patsuktsaka ka during red days mo ha. Ang ew. Pero sis, alam mo bang ginagawa talaga yun ng isang lalaki daw? Kung gusto niyang matali na siya sa babaeng yun? Grabe, hindi ko ma-imagine. Kasi diba, ayaw na ayaw sa'yo ni Vance, then all of a sudden. Pero come on, yuck. Tila lukaret na sambit ng kanyang kaibigan. Gusto sanang matawa ni Vika, kung hindi lang alam niya rin naman na totoo yung sinasabi ni Wana ng mga paniniwala sa topic nila. Mga kasabahan iyon na oo at wala namang malinaw na basihan, pero alam nilang pareho na may pinanguhugutan naman. Bumuntong hininga na lamang siya at pinilit na palisin ang kung anong agam-agam na lumalabo sa kanyang isipan. Imposible naman ang mga yan. Imposible na nais matali sa akin ni Vance. Alam mong pinili ko siya kaysang ipaayos ang kinaayawan niya sa akin. Tsaka for fun lang ang lahat ng namamagitan sa amin dahil lang sa pera. Narinig ko rin kasi na nagkaproblema lately ang source of income niya. May babae raw na nagpakalat ng maling balita about sa ka-team niya. Kaya kailangan niya ng malaking kapital para sa papasukin niyang game application. Narinig ko nga yan. Plano nga raw nila yan pero hindi na natuloy dahil sa kumalat na skandal. Kaya oo, mukhang yun na nga ang rason kaya kapit sa patalim ang bebe Vance mo. Taas pa naman ang pangarap niyan. Aniwa na sa pagitan ng pagnguya. Sigurado siyang kumakain na naman ito ng bubblegum. Anyway, tsaka na lamang natin pag-usapan ulit ang tungkol dyan. Na-chismis ko lang naman sa'yo dahil naguguluhan lang ako, very light. Pag-amin ni Vika. Pagal na sinandal niya ang sariling ulo sa salamin na lulan niyang tren. Tahimik na pinagmamasdan niya mga gusaling na daraanan ng tren. Talagang maguguluhan ka? Ikaw ba naman tong halikan? At tikman ng may red liquid nang wala kayo? Ang tawag dyan ay maling ugnayan, sis. Hay, oo nga eh. Masarap ang lahat-lahat. Feeling ko tuloy ay pinatikim lang ako ng masarap na mamahaling candy para lamang takamin ako dahil wala naman akong pambili. Imbis damayan siya sa pagbuntong hininga, ay hagalpak na natawa pa ang matalik niyang kaibigan sa kabilang linya. Lukaret ka, bye na nga. Inis niya na lamang nasambit kay Wana. Teka, natawa kasi ako. Si shirtless neighbor ay nasilip ko na naman sa kabilang banyo. Kinikilig na tugon sa kanya ng kaibigan. Nanlaki naman ang mga mata niya sa gulat. Ano? Binutasan mo ba yung ban? Natutop ni Vika ang sariling bibig nang maalala niyang nasa public place siya. Tsaka hininaan niya ang kanyang tono. Impacta ka? Anong klaseng kalasuan yan? Bungis-ngis lang ang kaibigan niyang baliw. Well, teka, wag mo nang ibababa ha. May sasabihin pa ako. Ayoko sanang sabihin to at may isang araw ka na lamang naman makakasama siya. Iniisip kong hindi na siguro ito mahalaga eh. Pero isang araw, lalo at ginugulo ka ng naging action niya sa'yo. Ginugulo ka ng patikim at halik ni Vance. She posed. Naghintay siya ng iba pang sasabihin ni Wana. Bukod sa nalaman kong nag-aalangan ng bagong plano ng team ni Vance sa game app na bubuksan nila,
Ay alam mo bang may GF na nakakulong pala yan? Kaya ikaw, wag na wag ka talagang mapufall. GF niya yung nagkalat ng skandal. Si Rald ang nagkaso and guess what? Habang kinasuhan siya ni Rald, ay behind his back naman binabayaran ni Vance ang penalty ng GF niya para hindi makulong si girl. Gayong ang iskandal na pinakalat ay kanila naman nung lalaking pantasya mo. Wait, so sa madaling salita, ay may mas martir pa pala sa akin? Tumpak, Vereka, ipagdiwang ang katangahan yung dalawa. May mas martir, matindi rin palang magmahal. Dagdag pang ani Vika. Mismo, hindi naman gagawin ni Vance kung hindi intense ang feelings niya sa girl. Tapos siguro ay hyper talaga sa tsuktsak yung boylet na type mo kaya carry lang na behind this GF ay ganyan. Red flag Mars, feeling loving and caring boyfriend, pero cheater. Inaalam ko pa nga kung alam ba ni girl ang pinasok ni Vance sa agreement nyo. Sige, alamin mo, balitaan mo ko 5 minuto nang wala sa kabilang linya si Wana nang mag-decide siyang ibaba na mula sa kanyang tenga ang kanyang cellphone. Lumagpas na siya sa dapat na istasyon na kanyang bababaan, ngunit hindi man lang siya nakaramdam ng pagpapanik. Kainis, nakakamanhid talaga ang katangahan. Basta ang alam ni Veka ay hindi dapat na ganito kabuting housemate si Vance. Hindi dapat na ginagawa ng lalaki ang mga nagawa at pinapakita sa kanya kung ayaw nito ng komplikasyon sa kanilang pagitan. Una, ay nagpakita ito ng concern sa kanya. Ikalawa, ay nagbigay ito ng libreng yakap sa panahon na kanyang kailangan. Ikatlo at ang matindi, hinalikan siya nito sa labi. Gayong iyon ang sinet nitong rule sa pinirmahan nilang kontrata bago sila matali sa isa't isa sa loob ng 1 linggo. No kissing. Oo nga't ginol niyang mahalikan si Vance, pero iba pa rin ang usapan na ito yung humalik sa kanya at hindi siya. Nakakalito pa ito sa pag-ibig. Well, pwedeng bot dahil ayaw man niyang isipin at i-entertain ay parang may kung anong binubuhay sa kanya ang lalaki. Nakakainis talaga. Nadagdagan pa yung inis na nararamdaman niya ngayon dahil sa kanyang nakikita. Vance, where are you? Pagtawag niya rito. Nasaan kayang lupalop ng kabahayan si Vance at bakit wala itong pasabi sa mga ginagawa na to? Namaywang na pinagmasdan niya ang pagkain na nakahain sa mesa. Kanina lamang ay nagpaalam kasi siya na dadaan siya sa company kung saan siya nagtatrabaho. May inaasikaso lang siya sandali at pagbalik niya nga ay ito ang kanyang dinatnan. Oh, akala ko ba around 7 ka pa uuwi? Vance, ano to? Pagbaliwala niya sa tanong na to. May okasyon ba? Bakit ang daming pagkain? Siyempre may okasyon. Birthday mo ngayon, Vic. Napamaang siya. Nabigla siya sa sinambit ni Vance pero bago pa niya maisabos ang dapat niyang itutugon niya ay may nagpop na ingay mula sa kung saan. Gaya sa mga palabas ay may pagsabog ng konfete ang kasunod nun at ang mama niya at 2 kapatid sa ama. Happy birthday! Masayang pagbati ng mga kapatid niya sa kanya. Nagsiyakap pa ang mga ito sa kanya. Naroon din si Doña Vivi at ang lady bodyguard nito na si Venus. Napakalaki pa ng dalang regalo sa kanya. Ewan niya kung saan pinarada ng mga itong sasakyan. Sadya sigurong itinago sa kanya. Oo, birthday niya nga pero never siyang nag-celebrate noon. Actually, ay ngayon nga ang partikular na araw sa buong taon na walang kahit sinong nakakontak sa kanyang numero. Never niya ring hiniling na magkaroon ng ganitong selebrasyon kaya hindi niya napigil ang sarili. Nagtaas baba ang kanyang dibdib sa inis. Nang ang mama na niya ang lalapit sa kanya, ay kuyom ang mga kamao na napilitan siyang hayaan itong halikan siya sa pisngi. Happy birthday anak. The moment na marinig niya ang huling kataga na sinambit ng kanyang ina, ay sumabog na nga siya. Marahas na nailayo niya ang ginang mula sa pagkakayakap sa kanya't may pagmamadaling nilapitan niya si Vance upang masampal. Mag-asawang sampal ang binigay niya sa lalaki. Ang unang sampal ay para sa pagiging pa-fall mo. Ang ikalawa ay para sa pagiging pakailamero mo. Mariin niyang wika sa lalaki. Hindi ito yung pinapangarap niyang love story nila. Inakala niyang may linaw ang lahat sa lalaki simula pa lamang. Ngunit ngayon niya mas napagtanto na ang labo pala na to. For fun lang 1 linggong kapiling niya ito. Pero ano itong ginawa ni Vance? Pagkatapos guluhin nito ang isip niya at puso, ay pati ba naman ang parte ng puso niyang sa pamilya nilang nakalaan ay sinaklawan? Sino ba ito sa tingin na to? Malawak na napangiti si Doña Vivi. Natanaw niya kasi sa Teresa na sinundan ni Vance si Bika matapos sasampalin nito ang binata. Sa tingin mo po ba ay may happy ending sila? Tumikwas ang isang kilay niya sa tanong na iyon ni Venus. Bitter ka na naman ba? Nagtatanong lang ako.
Kibit balikat nitong sagot. Siya rin ay nagkibit ng mga balikat. Well see, hindi naman natin hawak ang puso nila eh. Pagak na natawa ang kanyang assistant / bodyguard / driver. Akala ko pa naman ang sasabihin mo'y oo dahil nakialam ka po sa kanila. Magtigil ka sa pagiging sarcastic mo, Venus. Sinuot na niya ang mamahalin niyang salamin sa mga mata. Paano naman ako titigil? Kawawa naman si Vika. Pinakailaman mo na nga po yung love life. Pinakailaman mo pa yung family issue niya. Ang family issues ay hinaharap at hindi tinatakbuhan, mas lalo na ang love life. Bumitaw sa manibela si Venus. Hinarap ang donyang amo. Pumupunta ka na naman po sa araw na minahal ka niya. Umismid ang donya. Minahal niya ako kung kailang mamamatay na siya. E di ayun, pinakinabangan lang siya ng mga insekto. Ganun ba ang gusto mong mangyari dyan kina Vance at Verica? Nagtaas ng mga kamay ang assistant lady bodyguard niya. Tanda ng pagsuko sa kanilang usapan. Sige na, bahala ka na po. Sasabihin mo lang naman sa akin na maiksi lang ang buhay. Bla bla bla. Dahil yun ang totoo. Napakaiksi lang ng buhay upang sayangin. Kung may magagawa ka, gawin mo. Para kung dumating yung araw na ideklara ng doktor na may sakit ka, ay wala ka ng pagsisisihan dahil kahit nasaktan ka, natuto ka namang bumangon mula sa pagkakadapa bago marating ang dulo ng iyong buhay. O siya, tama na po, sige na. Tama ka na, Donya Vivi. Talaga naman. Paismid na turan ulit ng matandang Donya. Anyway, hindi niya pa nakita ang regalo natin, hindi ba? Umiling si Venus. Nakita mong nagalit na nga siya agad pagkarating niya kanina. Good, naasahan ko na yon. Wedding gift naman talaga yun at hindi birthday gift. Naibigay ko na si Vance sa kanya. Abuso naman siya kung ang wedding gift niya ay iba pa sa malaking regalong yun. At nagkunat pa nga. Tapos ay sasabihin mong hindi mo madadala sa hukay ang mga pera mo. Ano po? Iiling-iling na lamang ni wika ni Venus sa kanyang amo bago nito pinasibad ang magarang sasakyan. Sorry naman kung nabigla kita. Panimulang salita ni Vance kay Vika. Parang nakakalukong tumahip ang kanyang dibdib sa mabilis na paraan nang marinig niya ang boses ng lalaki. Nakakaloko rin tuloy na umangat ang isang sulok ng labi niya bago niya ito nilingon. Nabigla. Vance, higit pa ron ang nagawa mo. Wala tayong formal na pag-uusap sa kung ano ba ang meron tayo. Tapos ay lahat na lamang pinakailamanan mo. Humugot ng malalim na hininga ang lalaki. Namewang, tsaka napahawak sa sariling baba at sinalubong ang kanyang mga mata. Akala ko kasi ay pwede na ako makailam. Malay ko ba naman na hindi? Hindi ba't ang mga ginawa natin ay ginagawa naman ng... Sira ulo ka ba ha? Hindi na naawat na hiyaw ni Vika. Kung hindi yun ang sign ng lahat ng mga tao sa mundo na may jowa, eh di sana walang single sa mundong to. Eh ano ba kasing pumasok sa kokote mo kung bakit mo ko inistorbo? Nanahimik ako ah. Ikaw tong basta na lamang dumating na may bitbit na donya na kayang-kayang ipasara ang kinabubuhay ko. Ganting sigaw ni Vance. Aaminin niyang kinagulat niyang pagsigaw nito pero hindi pa pinanganak ang makakatalo sa topak niya kaya magdusa ito. Sinisisi mo pa ako, mukha ka namang pera. Sino bang tao ang hindi mukhang pera? Mukha ka rin namang pera. Tinanggap mo yung pera ni Donya Vivi para guluhin ako. Inungusan niya ito. Parang talo ka pa sa perang binayad sa'yo. Nasaan na yung sukli? Ibalik mo. May isang araw pa sa usapan natin kaya may sukli yun. Akin na nga. Inis na nilapitan niya si Vance, tsaka ito kinapkapan. Nagpakapa naman ng damuhong lalaki. Nang wala siyang makapkap na kahit ano sa mga bulsa ng pants nito, ay nginisihan siya na to. Wala namang laman ng bulsa ko. Dito ako nakatira, remember? Pinalisikan niya ito ng mga mata. Ibalik mo nga yung sukli at umalis ka na. At sino ka para utusan ako? Kung tutuusin ay bayad na ako. Nakadalawang sampal ka na sa akin. Nang akmang pangangatluhan niya ang sampal niya kay Vance, ay nawakan na nito ang kanyang braso. Saglit silang nagkatitigan. Naputo lamang iyon sa pagdating ng kanyang ina. Vika anak, kung dahil sa amin kaya ka nagkakaganyan, ay humihingi ako ng pasensya. Pinuntahan lang kita dito upang makapagpaalam sa iyo at sa nobyo mo. Mulagat siya. Nobyo raw niya si Vance. Ako na lang po yung aalis. Singit ni Vance sa akmang pagsasalita ni Vika. Sige na po, maiwan ko na ho kayong dalawa rito, Nay. Kailangan niyong kausapin yung anak niyong mainit ang dugo. Daig pa ang buntis. Buntis? Siya nga, buntis ka ba, Vika? Nakatalikod na ang lalaking akala mo talaga'y binuntis siya. Kaya wala na siyang nagawa, kundi pakiharapan ng kanyang nanay. Kung sa bagay ay marami naman talaga silang dapat na pag-usapan na mag-ina.
Nangunguna na ang mga hinanakit niya sa ginang bilang anak nito na tila hinayaan na rin ito ang mag-isa na mamuhay sa bahay na iyon. Nabigla lang naman siya kanina. Hindi siya sanay sa affection mula sa pamilya. Hindi siya sanay na may ganoong ganap sa kanyang kaarawan. Lahat ng mga pinaranas sa kanya ni Vance ay hindi niya nakasanayan. Bigla ay naisip niya tuloy kung paano na siya sa susunod na araw na tapos na ang 1 linggong kanilang kasunduan. Nagkaayos sila ng kanyang nanay. Nagkausap sila ng masinsinan pero sinunod naman siya ni Vance. Wala na kasi ang lalaki sa bahay niya nang matapos silang mag-usap at magkapatawaran ng kanilang mag-ina. Humugot si Vika ng malalim na hininga bago siya naupo sa hapag na mayroon pang pagkain. Hinanda raw iyon ni Vance at ang nanay niya para sa kanya. Sa tapat mismo siya ng chocolate cake na upo para iyon ang kanyang lantakan. Baka sakaling sa tamis nun ay medyo gumaan ang kanyang pakiramdam. She pouted. Hindi naman binalik ang sukli pero lumayas. Kapal ng muka. Slice lang dapat ang gagawin niya sa cake pero nauwi yun sa super slice. Dead man naman siya. Dinakot niya pa rin ang na super slice na kapiraso sa kalahati pang cake tsaka niya kinain. Ngunit ang inaasahan niyang tamis ay hindi naman niya natikman. Though, hindi naman yun mapait kahit naiiyak na nga siya. Hindi mapait kasi gumaan naman talaga yung pakiramdam niya na magkalabasan sila ng sama ng loob ng kanyang nanay. Pero hindi ko pa rin malasahan. Mahinang reklamo niya sa sarili. Kanina lang ay pinalayas niya si Vance tapos ngayon ay hinahanap niya. Nakakainis na talaga yung pakiramdam na napakagulo. Nakakagulo. Happy birthday na talaga self. Saklap, nag-iisa na naman siya sa bahay na kanyang naipundar sa sariling pagsisikap dahil ang buwanan na sustento niya mula sa kanyang tatay na Japanese ay sa nanay at mga kapatid niya sa ama naman dumidiretso. Malaking tulong para sa tulad niyang breadwinner pero hindi rin nakakatuwa kasi hindi naman siya ang dapat na nagsasakripisyo ng todo. Ang bagong asawa ng kanyang ina sana. Isa pang buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Ngayon pa ba siya magdadrama? Nagkaayos na sila ng kanyang nanay Actually, ay kakaalis lamang nito kasama ng mga kapatid niya. Sinundo pa nga ito ng kanyang stepfather. Bruha, bungad niya kay Wana. Tinawagan niya ito. Ewan ba niya? Tinawagan niya lang ang matalik na kaibigan ay may pag-iyak pa siyang nalalaman. Mega pahid tuloy siya sa mga luha niyang naglandas sa kanyang mga pisngi. Mamaya na lamang siya sisinghot at maririnig ng chismosa niyang friend. Nasaan ka na? Sabi mo pupunta ka. Maraming pagkain dito. Vika, nandito kami ni shirtless neighbor sa bungad ng subdivision. And guess what? Oh my God! Si Vance! Si Vance nga to. Wana, bakit? Anong nangyari? Si Vance, na-aksidente siya. Nandito rin sila tita at mga kapatid mo. OMG Vika! Hindi niya na halos narinig pa ang sumunod na binalita ni Wana. Basta na lamang kasing initsa ni Vika ang mobile phone niya, tsaka nagmadali siyang lumabas ng bahay. Sobrang birthday surprise naman yata ito. Bossing ama, wala naman akong hiniling na sobra. Joke lang naman na sana may extension pa yung malanding ugnayan namin ni Vance. Sa pagitan ng mga mata ni Vance na andap-andap ay nakikinita niya ang masungit na pagmumukha ni Vika. Siguro kung hindi niya nadarama na parang ang bigat ng kanyang leeg ay natawa na siya. Sa dami ba naman ng mukha ng babae ay ang nakasimangot pang nakikita niya sa kanyang balintataw. Malamang dahil yun nga pala ang huling ekspresyon ng mukha ni Vika na nakita niya noong kinukuha nitong pilit ang sukli sa kanya at siya ay kinakapkapan. Nakakatawa lang talaga na hanapan ba naman siya ng sukli pagkatapos siya nitong bayaran ng 1 linggo? 1 week? Akalain ba naman niyang ganun lang pala kahaba na makukuha yung babaeng walang kasing init ang puso niya? Pero katapusan ko na yata. Pagpupumilit niya sa pagsasalita, hindi pa rin niya maigalaw ang kanyang katawan at ulo. Daig pa niya talagang nasemento na sa lugar kung saan siya kasalukuyan nakahiga ngayon. Ang huling natatandaan niya ay pinapunta siya ng matalik niyang kaibigan sa gate ng subdivision. Hindi raw kasi ito makapasok. Invited kasi si Rald sa birthday celebration ni Vika. Pero nang marating niya ang gate ng subdivision, nagkasabay pala sila palabas ng pamilya ni Vika. May bumunggo sa kotseng manamaneho niya at nadamay ang stepfather ng huli. Si Quincy talaga, napakasutil na babae. Mas magiging katapusan mo na kung ganito mo lang tatapusin ang lahat. Hoy, hindi ako nagsakripisyo para lang mabudol mo. Tumayo ka dyan. Kumunot ang noo ni Vance kahit nakapikit na ang mga mata niya. Hindi yata at si Vika ang naririnig niya. Vic, aniya sa hirap na tinig. Nananatili siyang nakapikit para kasing sobrang antok siya ngayon.
Ako nga, parating na ang mga rescuers, kaya wag kang matutulog. Pilitin mo na wag makatulog. Hindi sigurado si Vance kung sa pagkakataon na yun ay nag-form na ng ngiti ang labi niya. Pero nais niyang matawa talaga at kanina pa sila nagtatalo ni Vika sa walang katuturan na bagay sa totoo lang. Daig pa nila ang mga bata, samantalang match naman sila sa paggawa ng bata. Magpapahinga lang ako sandali. Sana pagising ko ay pwede ko pang gamitin yung isang araw na natitira sa pinirmahan natin na kasunduan. Magpa-promo ka naman, miss. Nagawa niya pang magbiro kahit sobrang bigat na ng talukap niya at tila ayaw nang dumilat ng kanyang mga mata. Girlfriend ni Vance na si Quincy ang naging dahilan ng aksidenteng nangyari. Bukod sa iskandal at sa kabila ng ginawang kabutihan dito ng nobyo, ay nagawa pa talaga nitong bungguin ang kotse ni Vance. Nakakagalit, kaya hindi pa man niya nakakausap ang huli ay nagsampa na ng kaso si Vika laban sa babae. Kung magigising si Vance at piyansahan ito, bahala na ito. Basta siya ay nagrereklamo dahil sa trauma na dinulot ng GF nito sa kanyang mga kapatid. Kahit sabihin pang niligtas naman ni Vance ang pamilya niya, hindi pa rin dapat na malaya ang may topak nitong GF. Gumising ka na dyan. Alam mo bang inaapi ko na yung GF mo? Pagkausap niya sa walang malay na lalaki. Sa sobrang aligaga niya kahapon, ay ngayon lamang niya naharap si Vance. Okay naman daw ito ayon sa mga doktor at sa nag-aasikaso ritong tumayong relative nito na si Rald. Hinihintay talaga kita para makadilat ako. Namilog ang mga mata ni Vika nang biglang magsalita si Vance. Napamaang siya't nasa po ang sariling dibdib. Wisit ka talaga? Naiinis na ingos niya sa lalaki. Vance playfully chuckled. Ang daya mo. Kahapon pa ako narito pero ngayon mo lang ako naisipan na puntahan. Hindi mo talaga ako priority. Inismiran niya ito. At bakit ko naman ipa-priority ang lalaking may jowa na aber? Slowly, bumangon si Vance. At Diyos ko Lord, sa lahat yata ng pasyente na naroon, ay ang isang ito lamang ang nag-uumapo sa appeal dahil naka-hospital gown na at lahat may kisig pa rin. Hindi na nga naligo ng isang araw ay magandang lalaki pa rin. Hustisya naman talaga sa mga average ang ganda na tulad niya. Wala na kami noon. Tinulungan ko lang siya ng palihim sa team ko dahil naawa ko at may diferensya mentally. Aminado naman ako nagkamali ako sa part na yun. Nagmagaling ako at hindi ko na na-picture na maaari pa ako mapahamak sa pagtulong na ginawa ko kay Quincy. Dahil kasi ron ay mas umasa siya. Nireklamo ko siya pero available naman. Pwede mo pa siyang tulungan. May ipon ako at babayaran kita ulit. Tumaas ang isang sulok ng labi ni Vance. Ganyan mo talaga ako kagusto? Hindi no. Nagkataon lang na ikaw ang pinaka-safe na lalaking kilala ko. Tsaka match tayo, hindi ba? Kama Sutra chair kasi yung pang birthday gift ni Doña Vivi sa akin. Sayang naman yun. Alangan namang ako lang ang maghihilata ron mag-isa. Sunod-sunod na ani Vika. Alam niyang tunog defensive na siya pero hayaan na. Naisip niya kasing siya lang din naman ang gagawa ng paraan para ma-extend ang kalukuhan na iyon. Agree ako na match tayo. Tugon ni Vance na natatawa. Dapat na sumang-ayon ka rin na sayang ang Kama Sutra chair na yun. Right, sayang nga yun. Napakaraming posisyon na magagawa dun. Bakit ba kasi nalit ang regalong yun? That made Vika smile. Kaya magpagaling ka na para happy na ako ulit. Magaling naman na ako ah. In-extend ni Vance ang sariling palad upang maabot ang kanyang palad. Sobrang galing ko nga ay alam ko na ang tanga ko para baliwalain ka. Oh, hindi ako mayaman Vance. Ang kaya ko lang i-offer ay pambayad sa'yo ng 1 week. Natawa si Vance. Balo ka talaga. Hirap around his arms at Vika's hips. Tsaka niya kinandong palapit sa kanya ang babae. Sa totoo lang ay match talaga sila. Hindi lang sa tuwing hubad sila pareho, maging kapag pareho silang ganito kakalmado. Eto na ang kalmado nilang pag-uusap. Ang salitaan sa pagitan nila noong isang araw ang tampuhan nila. Baliw sa'yo, oo na. At mukhang enjoy na enjoy mo yun. Pati sa pag-amin ng mga nararamdaman sa isa't isa ay match sila. Nabaliw ka sa akin nang wala naman akong ginawa sa'yo. That's cute, pero yun nga. Sana naman sa loob ng ilang araw na nakapaloob sa kasunduan natin, ay nagampanan ko naman ng maging deserving sa kabaliwan mo. Vika rolled her eyes. Na-aksidente ka lang ay naging drama king ka na yata. Pinapaamin lang kita bago ko umamin sa'yo. Kakasabi ko lang kasi na hindi ko na nga GF si Quincy. Lukot ang ilong na umingos ang dalaga. Wala akong aaminin sa'yo kundi walang lalaki nakakakuha ng atensyon ko, ikaw lang. Ikaw na nagsabi sa akin na hindi niya ako papatulan kahit ako na lang yung natitirang babae sa mundo dahil sa maitim kong
Natigilan si Vance, napakunot noo, tumitig sa kanya. Wait, naalala ko na nga sinabi ko yan sa'yo. Sinabi mo talaga yun no? Kaya nga hindi ka naalis sa isipan ko eh. Isa kang challenge na nais kong subukin pagkatapos nun. Kaya lang sa pagtagal ay nadamay naman yung feelings ko. Kainis ka. Mahal na kita nang hindi ko pa nalalaman. Tapos isang halik mo lang, sumuko na yung feelings ko. Umamin ka na. Umikot ulit ang mga mata ni Vika. Oo, ako naman palagi ang nag-a-adjust pagdating sa'yo. Tsaka tanggap ko naman na baka hindi mo ko magustuhan talaga. Hindi nga ba? Bakit high na naman ang halik na parang ang ganda-ganda niya sobra sa mga mata ni Vance? May bonus pang pag-open ito sa mga legs niya para makaupo siya ng maayos sa mga hita na to. Aba naman, nakalak ba yung pinto ng kwartong yun? Baka may pumasok na nurse. Mahal na kita. Isang linggo na hindi na nga natin natapos ay napaamin ko na yung sarili ko na mahal kita. Noong una, akala ko'y gayuma lang. Ako pa mismo yung nag-initiate na may mangyari sa atin during your period. Kasi naniniwala akong katulad ka lang ng ibang babae na lalawayan ko't daraanan. Pero hindi eh. Sadya yatang ang pagpayag ko sa agreement natin ay nakatakda para mas makilala kita. Para mahalin kita. Totoo ba yan? Ganda utal at ganda duling na tanong niya kay Vance. Nakaikot na kasi ang mga braso niya sa leeg na to. Titig na titig din sila at sobrang lapit na mga mukha nila. Tumango ang lalaki. Nakalimutan ko na ang maitim mong mga kilikili. She bit her lower lip. Kasi lights off tayo palagi. Wala na akong pakailam doon. Mas may pakailam na ako sa buong katawan mo. Sa lahat-lahat sa'yo. Napabungis-ngis si Vika. Bakit mo muna ako mahal? Dahil ka mahal-mahal ka. Sinserong ani Vance. Nalusaw naman ang puso niya ron. Sa tingin niya ay nakapaloob sa kapirasong salita na iyon ang mga nagawa niya para dito. Alam na ba na to? Madaya ka. Alam mo na yatang ako ang may gawa ng bagong logo nyo. Alam mo na rin na... Pinutol ng daliri ni Vance ang mga sinasabi niya. Alam ko na yan lahat. Nang malaman ko ang mga yan, ginawa ko yung part ko. Kaya nga sobrang bait ko sa'yo sa loob ng mga araw na nakapaloob tayo sa agreement. Not knowing na unti-unti na pala ako nahuhulog sa'yo. Kasi malaking part pala ng puso ko ay natutuwang ako ang pinili mo. At pinili mo ng walang rason araw-araw. Aw, ang sweet naman talaga ni Papa Vance. Sige na nga, maniniwala na ako. Sige na nga, mahal na rin kita. Sabay tayong mag-ipon ng pangpakasal natin para maniwala ko sa iyong mahal mo talaga ako, okay? Halakhak ng lalaki ang pumuno sa buong kwartong yon. Sinelyuhan nila ng maalab na halik ang kanilang panibagong agreement. Intense version dahil wala nang bawian ngayon at wala nang hanapan ng sukli.